give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. What would happen if a generation embraced this? Come on, tell them, here I am. Here I am. Here I stand. Lord, my life is in your hand. Lord, I long to see your desires revealed in me. I give myself away. My life does not belong to me. Give myself away. I want to be used by you. So you can use me. I give myself away. Give myself away. So God, take my heart. Take my heart. Take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place them in your hands. Give myself away. Give myself away. Oh God, I give myself away. So you can use me. Oh God, give myself away. Give myself away. So you can use me. I give myself away. I belong to you. I give myself away. So you can use me. Lord, I give myself away. My life doesn't belong to me. I give myself away. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Oh, my life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Come on, can we say that as our prayer tonight? My life is not my own. My life is not my own. I belong to you. So I give myself. Come on, tell him one more time.
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you so much. Isang mapagpalang gabi po. Isang mainit. Isang nag-aapoy na gabi po sa inyo pong lahat na nanonood po ngayon sa online. River of God, Marilao, we are so thankful na sa pamagitan po ni Pastor LB ay nabibless po kami to share the word with you. And I'm very excited because alam ko na you are also excited about the word for tonight, no? So, let's pray po muna bago po tayo magsimula. Dakilang Diyos, Banal na Espiritu, we are relying on you, Panginoon. And patuloy po kaming nauuhaw, nagugutom, Panginoon, sa iyong salita. Tulungan mo po kami to get a revelation from you, to hear from you, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Our verse po for today ay matatagpuan po natin sa Psalm 128, verses 1 hanggang verse 2 lang po. Babasahin ko po sa English Amplified. So, sabayin nyo na lang po ako kung meron po kayong maka-Bible. And let's start from here. Sabi po the verse 1, Blessed, happy, fortunate, to be envied is everyone who fears, reveres, and worships the Lord, who walks in his ways and lives according to his commandments. For you shall eat the fruit of the labor of your hands. Happy, blessed, fortunate, enviable shall you be, and it shall be well with you. Purihin po ang pagbabasa po ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Our topic for tonight. Hallelujah. Our topic for tonight, fruit of labor. Amen. Chat po natin or sabihin po natin na sabay-sabay, fruit of labor. Amen. Lahat po tayo may trabaho. Kahit sabihin mo pong estudyante ka, meron ka pa rin trabaho. Di ba po? Meron kang mga assignments, meron kang mga ginagawa. Sa mga magulang mo, meron kang ginagawang household chores. Amen. May trabaho ka. May nakataw ka sa'yo, whether maghugas ng pinggan, maglinis ng bahay, or what not. Okay? So, ganun din po, lalo na sa mga may work, sa office. Meron tayong trabaho, meron tayong labor. Amen. Sa ministry, same thing. Lalo na po sa mga full-time. Hello po sa inyong lahat. Sa mga nagko-full-time ministry, meron tayong trabaho. Amen. Na binigay, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, lahat pong ito, in summary, ay work, labor. Amen. And there are times, no, ang resulta ng mahaba or matagal na paglilabor natin, whether 8 hours man yan, 9 hours, 12 hours, ay ang resulta yung pagkapagod. Amen. Diba? Nadidrain ka, naubusan ka ng energy, diba? Pinagpapawisan ka. Yan yung mga manifestation na ikaw ay nagle-labor. Sa mga yung terminology na labor itself, no, ay panganganak, no? Yan po, lahat ng pawis, dugo, luha, lahat ng liquid mo sa katawan lalabas sa'yo. Sa mga mothers, alam po nila to. Amen. Na ganun na lamang kahirap yung kanilang pinagdadaanan. Pero bakit po ang title is Fruit of Labor? Because merong bunga. So, hindi na po ko lalayo doon sa mga mothers. Pag yung labor, yes, oo, mahirap, masakit, labas litid, lahat na, di ba? Kakasigaw mo, kakairi mo. Pero nung makita mo yung bunga, nung iyong pagpapagal, nung iyong pinaghirapan, all of a sudden, biglang nawala or nahimasmasan ka, hindi mapaliwanag na dahilan. Biglang may ginhawang pumasok sa'yo noong nakita mo yung baby or yung anak mo for the first time.
And ganon din po sa atin mga kapatid. If alam mo yung bunga nung mga bagay na ginagawa mo ngayon, kung makikita mo lang, kung ipapakita lang ng Diyos sa'yo na anak, ito yung pinagpagalan mo, ito yung labor na ginawa mo, at ito yung bunga. So, dun ka na maiisip mo, worth it yung labor na ginawa ko. Worth it yung pagpapagod, worth it yung paghirap, yung pagtitiis, yung lahat ng ginawa mo because of the fruit itself, mga kapatid. And marami po sa panahon ngayon, even sa mga mananampalataya, if you are here, no, part of the ministry, whether musician ka, worship leader ka, pastor ka, intern ka, or worker, discipler, mga kapatid, if you are just doing this for the sake of labor, talagang mapapagod ka. Talagang madidrain ka. Amen. And kailangan na makita mo. Nung nakaraan, last Sunday, tinuro ko pa about the vision. Amen. Na mahalaga na yung vision natin hindi nawawala sa atin because that motivates us, mga kapatid, to labor. Diba? Yung fruit kasi, wala yan sa umpisa eh. Tama ba? Sa pagtatanim, sa mga nagpa-farming po dito, sa pagtatanim, hindi mo pa makikita yung bunga doon. Ang ano-ano makikita mo doon? Pagbubungkal ng lupa, pagdidilig maghapon, magdamag for 1 to 2 months to 3 months. Yung iba 6 months pa. No? And then doon mo pa lang makikita yung bunga. Bakit dinisenyo ng Panginoon yung mga bunga ay laging nasa dulo? Di ba kayo nagtataka, mga kapatid? Bakit dinisenyo ng Diyos? Lord, bakit hindi naman? Pwede naman sa gitna, pwede naman sa gawing bungad. Bakit sobrang ando sa dulo yung bunga? Kasi mga kapatid, yung proseso na pagdadaanan mo about doon sa bunga na yon ay actually yung bunga bonus na lang eh. Okay? Sa mga may pinagdaanan na po dito. No? Na yung pagpapagal, yung pagtitiis na ginawa mo, the whole process itself is already a blessing sa iyo. Yung proseso ng pagtitiis mo, yung mga patience na inilagak mo, ng pag-antay, it's already a blessing. At yon, yung bunga is na lang yun eh, kumbaga bonus na lang sa iyo. Na, Lord, thank you, may bunga pala tong ginagawa kong sa mga nagdi-disciple, di ba? Kala mo, wala lang yung ginagawa mong pagdi-disciple dito sa kapatid na to, pero magulat-gulat ka. Yun palang kapatid, yung kaisa-isang dinidisciple mo, yun pala yung magiging pastor, yun pala yung magiging bishop, yun pala yung, di ba mga kapatid, hindi natin alam yung kinabukasan eh. Yung bunga ng ginagawa mo. So, mga kapatid, don't skip the labor. Huwag mong lampasan yung labor. Kasi yung iba, sige, vision ka ng vision, kas ka ng kas, ng vision. Walang masama po doon. Pero mga kapatid, hindi pwedeng mamuhay ka na lang sa vision na para kang daydreaming, di ba? Na may kaakibat po iyong labor. So, di ba, vision natin, to love sa mga mananampalataya, 'di ba? To love God and make disciples. 'Di ba? Yun yung gusto nating mangyari. May kaakibat po yung labor. Hindi po 'yun automatic, no? Matutulog ka lang, ay automatic lang lalabas, hindi po ganoon. It's may kaakibat pong labor na kailangan po nating gawin, no? Para po yung bunga na 'yon mangyari. Amen. Ang kagandahan po niyan, again, as I mentioned earlier, yung proseso mula doon sa labor, papunta doon sa bunga, is already a blessing. Sa iyo, sa pastor mo, no? Yung proseso pa lang na pagdadaanan mo, bonus na lang yung bunga na ma-acquire mo sa dulo.
Ganon kabuti ang Diyos sa atin, mga kapatid. All throughout is already a blessing. Nagsisimula ka palang pagtrabahuhan yung idinidisciple mo, nagsisimula ka palang mag-training sa media, nagsisimula ka palang mag-training Bible school sa pagpapastor. Mga kapatid, yung proseso is already a blessing sa iyo. Anong blessing nun? Blessing of patience, blessing of self-control, no? Kasi tuturuan kanyang mag-antay, tuturuan kanyang maging masipag, tuturuan kanyang maging makontrol yung mga urges mo, mga kapatid. Kasi etong bagay na to ay pagtatrabahuhan mo, iintayin mo, 'di ba? Paghihirapan mo, 'di ba? Ano doon yung endurance, yung perseverance mo. Nakikita niyo po 'yon? It's already a blessing. And then bonus na lang yung bunga nun. Yung halimbawa na born again si ganito or naging pastor si kanya, bonus na lang yun. Praise the Lord. Hallelujah. Pero the process itself is already a blessing. Mga kapatid, introduction pala to ginagawa ko. Hallelujah. Nagpa-flow na ako. No? Praise the Lord. Balik po tayo dun sa verse natin. Mga kapatid, sabi dyan, blessed, all capital. All capital yung word na blessed. Alam niyo po yung blessed, hindi po yan present tense. Kasi kung bless yan, wala pong ed. Okay? Pero ang sinabi po dyan, blessed ka. Okay? Pag sinabing blessed, ibig sabihin, pinagpala ka na. Nakita niyo yan, mga kapatid? The moment simulan mo yung labor mo sa Panginoon, the moment na isuko mo yung buhay mo sa Panginoon, the moment na nag-yes ka kay Lord sa ministry na ako po ay maglilingkod, magiging akong worship leader, magiging akong pastor, magiging akong, alam niyo po yon, the moment na nag-yes ka na ng Lord, alam niyo mga kapatid, you are already what we call blessed. Okay? Ano yung terminology dito sa Amplified ng blessed? Number 1, happy. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Masaya ka ba kahit napapagod ka, kahit puyat, kahit, alam niyo po yun, kahit gabi na, nagba-Bible study ka pa. Amen? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Masaya ka na napapasaya mo si Lord. Amen? Number 2, ano yun? Fortunate, medyo, yung term, pero ibig lang sabihin dito, nagiging successful lahat ng ginagawa mo. Yun. Yung favor ng Lord nasa iyo. Amen. Ano mang gawin mo, whether humawak ka ng instrument, nabibless yung mga tao pag tumutugtog ka. Whether kumanta ka, magugulat ka, nabibless yung mga tao sa tinig mo. Alam niyo po yun? Ibig sabihin, yung favor ng Lord nasa iyo. Number 3, anong sabi doon? To be envied. Ito mga kapatid, may kaibahan. Okay, may kaibahan yung nang i-envy ka sa to be envied. Kasi pag to be envied, ibig sabihin, may mga taong, hindi ko po sinasabing na i-envy sila sa'yo, pero ang sinasabi ko dito mga kapatid, may mga taong magugulat ka, lalapit sa'yo, sasabihin nila, Pastor, grabe naman yung favor ng Lord sa'yo, sana all. Diba? May gumaganon sa'yo kasi, alam niyo yun mga kapatid, yung favor ng Lord nasa iyo. So, hindi dyan sinasabi na to be envied dahil ine-encourage natin yung mga taong maging envy. Okay, hindi po yun. Kundi sa tono or sa pananalita ng mga taong nasa paligid mo na lagi nilang pinupuri ikaw, pero ikaw naman itinataas mo yung glory sa Lord. Praise the Lord po, no? To God be the glory. Amen. And hindi po natin in-encourage yung inggit kasi mga kapatid, yun po ay encouragement din sa atin na we are so blessed, no? Sobrang binless ka ng Panginoon to the point na yung mga tao nag-a-affirm or kumbaga sinesecond ina-affirm nila yung pagiging blessed life mo, no? Yung blessedness mo, yung buhay mo. Amen. Sabi diyan is everyone who fears, reveres, and worships the Lord, who walks in His ways and lives according to His commandments. Mga kapatid, wala pong lasting na bunga kung hindi ka rin lang lalakad sa kalooban, sa kaparaanan,
sa commandments ng Panginoon. Amen. Lahat po ng blessing po na yan, temporary lang yan kapag hindi tayo lumalakad. Okay? So, what keeps the blessing? Okay. Anong sikreto? Ito po yun. Ang sikreto para yung blessing at favor ng Lord malatili sa iyo. Anong sabi doon? Everyone who fears, reveres, and worships the Lord, who walks in His ways and lives according to His commandments. So kung ang buhay natin ay hindi nakaayon, hindi naka-align sa commandments ng Panginoon, sa salita ng Diyos, ang favor ng Lord mabilis na mawawala sa buhay po natin. So, napakahalaga mga kapatid. Dun sa verse 2, sabi po dyan, for you shall eat the fruit of the labor of your hands. Mga kapatid, lahat po ng ginagawa po natin, wala pong ibang makikinabang po niyan, kundi tayo lang din po, mga kapatid. And, yan, yung labor na, yung extrang labor na ginagawa mo para sa pag-aaral mo, na nag-extrang sunog ka ng kilay, extrang oras, pagbabasa ng mga books mo, ano ba magiging bunga niyan? Magiging mataas ang grades mo, di ba? Sa ministry, no, yung labor na ginagawa mo na pagpapagal, pagdi-disciple, pagtsatsaga, no, pagtitiis sa mga taong pinapa-disciple ng Lord sa iyo, ang bunga niyan, ikaw din, ministry din ang makikinabang, mga kapatid. Ganon din sa trabaho mo, di ba? Pag ikaw nag-OT ka, pumapasok ka kahit holiday, what do you expect? Di ba? Lalaki yung sahod mo, marireceive mo. So, ikaw din ang makikinabang, mga kapatid. Ano ba yung pag uma-attend tayo ng oil in the lamp, a-attend ka ng soaking, a-attend ka ng mga prayer meeting, ng mga speaking in tongues, yung mga camp, sino po ba makikinabang po niyan? No, hindi po mga pastor po natin ang makikinabang kapag ka po umattend ka sa mga camp, sa mga retreat na ginagawa po ng ministry. Ang makikinabang po niyan walang iba kundi ikaw. Amen. Pastor, sinisingil kami, ganito ganyan, para daw sa camp, ganito ganyan. Yun naman po ay para sa pagkain mo, sa tutulugan mo, para maayos naman yung accommodation mo, di ba? Pero hindi po yun para perahan ka or what not, no, mga kapatid. Kasi yan yung labor, yung pagpapagal na ginagawa mo na yan, may bunga po iyan. Amen. At yun, yung bunga, yun ang binabayaran mo. Kasi, mga kapatid, ang ano sa atin, no, pag kami bayad na, ayoko na po, pastora, kasi may bayad, gusto ko po libre lang. Di ba? Saka ba naman nakakita ng namunga, nakalutang na bunga, wala namang punong tinanim, wala namang, no, lahat po ng, walang magic, mga kapatid. Di ba? Ang ano po dyan, yung puno, bawa may puno ng mangga sa harap ng bahay nyo, yung ini-enjoy mo na Indian mango, no, or ano ba, kalabaw, or apple mango na yan, or chico man yan, or kung ano man na nakatanim doon sa harap ng bahay nyo or sa gilid ng bahay nyo, nung unang panahon, merong isang taong nagtanim yan at nagpakahirap para ngayon nai-enjoy mo yung bunga. Pero ang totoo niyan, may taong nagtanim niyan, may taong nagdilig niyan, may taong nag-antay diyan, 'di ba? Bago tumubo, 'di ba? At ngayon, years and years later, ikaw ang nakikinabang. Nakita niyo 'yon, mga kapatid? Ito sa mga magulang, 'di ba? Yung pagpapagal na ginagawa mo, sino makikinabang niyan? Tanong ko sa inyo. Mga anak mo, 'di ba? Yung pagpapagal, yung sobrang pagpaplano mo, bawa, 'di ba? Nag-eempleyado ka dati, tapos nakabili ka ng kaprasong lupa. Ngayon, sino ba ang magmamana ng lupa na nabili mo? In the long run, tanong ko sa iyo. Sino magmamana nun? Anak mo. Tama po ba? Ibig sabihin may bunga.
Mga kapatid, yung pagpapagal, yung mga sleepless nights na hindi ka natutulog at nagtatrabaho ka, at yung pagod ka na pero imbis na sumuko ka, pumasok ka pa din. Kahit may lagnat ka, kahit may sipon ka, kahit may ubo ka, pumasok ka pa din. Mga kapatid, may bunga po iyan. Yung ginagawa mo na yan. Nasa kabila ng lahat, nagpapatuloy ka pa din. Kahit marami na naka-open sa isa church, kahit tinitira ka ni ganito, nung mga kapatiran mo na titirahin ka patalikod or ichichismis ka sa ganyan. No, hindi. Mga kapatid, yung pagtitiis mo na ginagawa mo na yan, labor po iyan. At yan ay may bunga, mga kapatid. Amen. Yung pagtitiis na ginagawa mo, hindi lang po para sa wala yan. Okay? O, papatunayan ko sa inyo na na totoong hindi, ito, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Anong sabi po doon? Therefore, my beloved brothers and, of course, brothers and sisters po yan, no? Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. O, nakita niyo yun, mga kapatid? Lahat ng pagpapagal mo, hindi po yan natatapon. Yung mga prayer meeting na akala mo wala lang, no, akala mo walang nangyari, akala mo parang singaw lang na lumabas, no, pero ang totoo po nun, may ginagawa ang Diyos behind the scenes. Akala mo lang wala, pero meron. Amen. Dahil yan po ang katotohanan, mga kapatid. Yung prayer meeting, hindi po yan excuse me. Isinaset po yan sa daily devotion. 'Di ba? Umaattend ka, anong ginagawa mo? Gumigising ka ng maaga, 'di ba? O, anong tawag doon? Pagpapagal po 'yon. Maglo-load ka, ano pa? O, magbabasa ka ng Bible, meron kang dapat gawin sa oras na 'yon, pero isasantabi mo para lang maka-attend ka sa daily devotion na 'yan. O kaya sa prayer meeting. No, labor po yan kasi may sinasakripisyo ka. Yung tulog mo, na dapat tulog ka pa nung oras na yon, pero dahil mayroong prayer meeting si pastor, aaten ako, or si pastora, yung labor na ginagawa mo na yan, kapatid, hindi po yan nasasayang. Sabihin ko po sa inyo, ang Diyos po gising 24/7, hindi po natutulog ang Diyos. Nakikita ng Diyos yung ginagawa mo in secret. Yung ginagawa mo sa loob ng kwarto mo, madilim, wala ibang nakakakita, ikaw lang at si Lord. Yung ginagawa mong pananalangin para sa ibang tao na walang nakakaalam kundi ikaw at si Lord. Yung pagtulong mo sa ibang tao na walang hinihinging kapalit, walang nakakaalam, kayo lang ni Lord. Alam niyo mga kapatid, diba? Hindi palalampasin ni Lord na walang bunga, walang fruit yung ginagawa mo. Kasi bakit, mga kapatid? Nag-labor ka eh. Diba? Nag-labor ka, mga kapatid. Nag-work ka. Diba? Mayroong and then, yung labor na yon, may bunga yon. Amen. Walang bunga kung walang labor. At walang labor kung walang bunga. Nakita niyo mga kapatid? It works hand in hand. Kasi what motivates you para mag-labor, kasi meron kang bunga na nakikita sa hinaharap. Alam niyo po, ang nagmo-motivate sa mga nagtatanim ng mangga, ito kasi yung isa ko pong tito sa San Miguel, no, kasi po ang tatay ko po ay sa San Miguel, Bulacan. Yung tito ko po doon, ang nilulook forward niya habang siya nagtatanim pa lang or nag-i-spray pa lang nung puno ng mangga, nag-i-spray pa lang siya ng pananim, ang ini-imagine niya na kaagad yung bunga. Yung ini-imagine niya na agad, magkano kikitain niya, ilang bunga yung kayang buhatin itong puno na to. Nakita niyo po yon? Nagle-labor siya habang nakikita niya in vision. Diba? Yung pwedeng gawin ng Diyos or pwedeng pagpapala na ilaan ng Diyos sa akin
habang ako nagle-labor dito. Nakita niyo po yan mga kapatid? Hindi habang panahon mag-i-spray ka ng hindi habang panahon ikaw ay mag-aantay, hindi habang panahon ikaw ay maghihirap, hindi habang panahon ikaw ay magtatanim, magbubungkal ng lupa. Darating at darating ang panahon, mga kapatid, na ikaw ay aani. Ikaw ay mag-harvest. No? Darating at darating ang time. Hindi mo kayang pigilan. Ecclesiastes chapter 3. Diba? There is a time for everything. There is a season for everything, mga kapatid. Hindi laging nasa ilalim ka. Darating yung time na iaangat ka ng Lord, ipopromote ka ng Lord. Hindi promote ka ng Lord. Hindi laging tiga-ayos ka lang ng upuan, hindi laging tiga-timpla ka lang ng Diyos, hindi laging tiga-opening prayer ka lang. Darating yung time, ikaw na yung magtuturo ng salita ng Diyos, ikaw ang patatayuin ng Diyos sa harapan. Kaya mga kapatid, maging faithful ka kung nasaan ka ngayon, kung saan ka nakalagay ngayon, kung saan ka ginagamit ng Diyos ngayon, gaano man kaliit yung ginagawa mo, mga kapatid, maniwala ka sa akin. I'm a living testimony, no? Na dati po, tiga-ayos lang po ako ng upuan. Tiga-punas lang po ako ng upuan. Tiga-buhat ng upuan. Amen. Hallelujah. Gagamitin ka ng Lord. Pero kailangan maging tapat ka kahit sa mga maliliit na bagay. Diba? Paano tayo pagkakatiwalaan? Sabi ng Bible, sa malalaking bagay, kung sa maliliit na bagay, hindi tayo mapagkatiwalaan. Nakita niyo po yun, mga kapatid? 5 minutes na lang po ako, no? Sorry, medyo humaba po ako. And then, ang sabi, yun ang napakaganda, di ba? Hindi po natatapon. Hindi nasasayang lahat ng pagpapagal po natin. Yung labor na ginagawa mo, kapatid, one day, aanihin mo yung bunga ng ginagawa mo. Whether, whether mabuti yan or masama. Kasi ito yan, mga kapatid. The Bible says, no good tree will bear a bad fruit. Walang mabuting puno na namumunga ng masamang bunga. At walang masamang puno na mamumunga ng mabuting bunga. Nakita niyo yan, mga kapatid? Kung tama yung tinatanim mo, tama ang aanihin mo. Kung mali ang tinatanim mo, mali din ang aanihin mo. Wala kang makikitang tama ang tinanim mo tapos mali ang aanihin mo or vice versa. Mga kapatid, it's about time maging matalino po tayo sa kung ano yung tinatanim natin. Di ba? Tapos mag-expect ka, Lord, bakit ganito? Bakit ganito ang fruit? Bakit iba ang lumabas? O ibig sabihin, yung may mali sa ginawa mong labor. Oh. Check mo. Okay, ito wisdom. Pag mali yung fruit na hinarvest mo, i-check mo kung tama yung labor na ginawa mo. Ulitin ko. Kung mali yung bunga na na-harvest mo or na-receive mo, i-check mo kung tama ba yung labor na ginawa mo para sa Panginoon. Amen? Or ginawa mong labor sa ibang tao, sa business mo, sa trabaho mo, anything. How to check? Okay? Kung doon, ang checklist natin, kung mali yung bunga, i-check mo yung labor. Baka may mali doon sa ginawa kong pagle-labor sa Lord. Baka yung motibo ko, iba, mali. Okay? So, may epekto po yon sa bunga na ipoproduce ng puno na ating pong nililabor. Amen. So, magtatapos na po ako, mga kapatid. I really have to apologize about the time, pero sana po meron po kayong napulot about fruit of labor. Mga kapatid, I cannot stress out gaano po kahalaga na sa panahon po natin ngayon, napakahalaga po ng trabaho sa buhay ng mga tao. Napakatataas po ng mga bilihin ngayon. And kulang na po yung nililabor natin sa ating daily consumption. Darating at darating ang panahon, mga kapatid,
na ang tao magrereklamo na sa gobyerno dahil hindi na nila kayang mapagkasya yung kanilang daily na kinikita or lingguhan or buwan na kinikita para sa isang buwan na pagkain. Or pagkain lang 'to pinag-uusapan natin, needs lang 'to ha, wala na po yung wants. Darating at darating po yung panahon po na yan. At mga kapatid, kung ikaw ay alam mo na yung principle na to, fruit of labor, hallelujah, I will tell you, doon sa binasa natin sa Psalm 128, that blessed ka kapatid, habang nagle-labor ka, meron ng blessing na idinadagdag ni Lord sa'yo at inihahanda ka sa mangyayaring in the future na kahirapan, no? Kaya mga kapatid, ang sabi doon, blessed are happy, no? At yung favor ng Lord nasa kanila at sila po ay kinaiinggitan ng mga taong nasa paligid po nila. Hindi ko po ini-encourage ang inggit po dito. Ang sinasabi ko lang po is napapasana all yung mga taong nakapaligid sa iyo dahil sa favor ng Lord sa buhay mo. Nakikita nila yung bunga ng Diyos, yung bunga na pinroduce ng Diyos sa buhay mo dahil sa labor na ginawa mo sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Amen. I'd like to pray for you mga kapatid. Hallelujah. Sa mga nakikinig po sa online sa kanilang mga bahay, whether overseas ka man or local, I know, nasa ibang bansa ka ngayon, nagle-labor ka para sa kinabukasan ng mga anak mo, pamilya mo, no? Pero I would like to encourage you, mga kapatid, na magpagamit ka sa Panginoon. Habang nagle-labor ka dyan, may purpose ang Panginoon para gamitin yung bunga ng iyong pagpapagal at itanim sa kaharian ng Diyos. And I will tell you, sinabi kanina, that everyone who fears, reveres, and worship, yung reveres mga kapatid, yun po ay in a form sa mga yung reverent fear, ibig sabihin yung paggalang na takot sa Diyos na and worships the Lord. Ano po ba yung pagbibigay? Worship po yun sa Panginoon eh. You are worshiping God because you are recognizing na hindi sa'yo yung mga bagay, hindi 100% sa'yo yung mga bagay na tinatangkilik mo and ibibigay mo sa Panginoon yung para sa Panginoon kasi you are recognizing, simply saying to God, Lord, lahat ng ito ay galing sa'yo. Wala akong ganito kung hindi dahil sa iyo, kung hindi dahil sa kabutihan mo sa buhay ko, kung hindi dahil sa pagpapala mo sa buhay ko, wala akong ganito. Mga kapatid, it's about time that we recognize, no, yung kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. And lumakad tayo sa kalooban ng Diyos, sa kaparaanan ng Diyos, sa mga salita niya, no, mamuhay po tayo sa salita ng Diyos. Amen. Let's pray. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa gabi pong ito. Salamat, Lord, dahil another blessing, another wonderful blessing, Panginoon, to hear from you that there is a fruit, Panginoon. There is a fruit, O God, or fruits, Panginoon, for every labor, Lord, na ginagawa namin, whether sa tao man, whether sa businessman, whether sa school man, Panginoon, lalong-lalo na pagdating sa ministry, Panginoon, na lahat ng ito, sinabi mo sa iyong salita, na lahat ng ito ay hindi nasasayang, O God. Anumang pagpapagal po namin, anumang labor na ginagawa po namin, whether may nakakakita man or wala, Panginoon, ito po ay makakatanggap ng kaukulang reward, Panginoon, sa iyo, kaukulang bunga, O Diyos, sa lahat ng aming mga ginagawa. Lord, salamat po sa mga taong mga nakapakinig ng iyong mga salita. Patuloy po itong mamunga 100 folds, Panginoon, sa kanilang buhay, whether sa kanilang trabaho, whether sa kanilang negosyo. Hallelujah. Lord, we just thank you, O God,
For you are so good, Panginoon, sa buhay po namin. I continue to pray, Panginoon, sa buhay po ni Pastora LB. Lord, may bunga, Lord, lahat ng labor na kanya pong ginawa, Panginoon, para sa iyo. Lord, salamat po, patuloy mong pagpalain ang Revival Church Marilao, Panginoon. Salamat, Lord, sa leading ni Pastora LB, Lord. Patuloy mong pagpalain buhay niya, buhay ng pamilya niya, Panginoon. We thank you, God. In Jesus' mighty name we pray. At lahat po magsabi ng Amen and Amen and Amen. God bless you, everyone. Good night po sa inyong lahat. Again, this is your Pastor Ronel signing out. Bye-bye po. God bless.